Okay, another day for awesome talk. And eto magandang topic natin ngayon kasi may nagtanong din sa akin, sabi nila, Dean, bakit hindi ka mag-concentrate sa Baguio City? Kasi madami ring cases doon and kumbaga mas madaling mag-advocate ng autism awareness and support sa Baguio City. Ang sagot ko ganito, wala namang problema actually. Kung mag-advocate tayo ng autism awareness and support sa city, wala namang problema. We can also do that. Pero, there's a very big difference kasi pagdating sa city at saka sa tinatawag nating province. Diba? All yung mga neighboring municipalities ng Baguio City. Now, in Baguio City kasi masyado ng madami ring advocates dyan. And meron na rin yung Autism Society of the Philippines Baguio chapter dyan. And a few more organizations ng mga parents, mga volunteers, ng mga advocates for autism awareness and support. Ngayon, kung sasama pa ako sa Baguio City, madami na kami doon. Kaya sabi ko, I opted na dito na lang ako sa probinsya o yung mga neighboring municipalities ng Baguio City, dito sa province ng Benguet, dito sa province ng Mountain Province, ng Fugao, kumbaga dito sa Cordillera, dito na lang ako mag-advocate kasi dito kulang yung mga advocates talaga. And I want to break yung barrier ng pagiging isang advocate na city at saka yung sa provinces. Kumbaga, eto kasi, for example, we have Autism Society of the Philippines. They're doing a good job. Kumbaga wala akong masabi pagdating sa advocacy ng ASP and other organizations and groups. However, yung mode of presentation kasi minsan hindi gaano, how shall I term it? Kumbaga nahihiya yung mga taga-probinsya na pumunta sa mga activities ng mga ibang organizations, lalo na pag ang mode of delivery ay medyo yung delivery na sobrang English. Alam niyo yun? Ito, totoo ito marami sa mga awesome parents dito sa amin, dito sa Benguet, minsan ayaw nilang umattend sa mga activities ng Baguio City kasi naa-aloof sila. Alam niyo yung term na naa-aloof, yung parang hindi ka in, parang ang hirap kumonek sa kanila kasi the way they are speaking is English na English, may slang, or yung parang mataas ba, parang social, parang ganun. And then pag papakinggan mo yung mga nagsasalita, Englishan, ganun. So, pag ikaw galing sa province, naman, marunong ka rin mag-English, ganun, nakakaintindi ka rin naman. Pero sometimes you cannot deliver yung mode of communication na ginagamit ng mga nasa city. I hope you understand what I'm saying, For example, may galing ng isang sitio, ng isang munisipyo, nakita niya sa Facebook may activity, gusto niyang pumunta. Pero pagpunta niya, iba yung level ng language na ginagamit. So, ma-overwhelm siya in a way na instead na makikiparticipate, uwi na lang ako. Ganun. Uwi na lang ako kasi hindi ko ma-reach yung mga taong nandyan or yung the communication or yung the information being delivered is too much and too overwhelming. That's why I choose to stay in the province. I choose to advocate dito sa mga munisipyo, sa mga sitio, sa mga barangay. Kasi I speak the language, I speak the local language. And kumbaga kaya kong mag-deliver na sa Tagalog, sa Ilocano, a little bit of Kankanaoy. Localized ba? Nabibiit nga explain. Nuti kastata yung explain kadjay in our local language. And in our own experiences nga, haan kastoy gamin ngay, kastoy ti mabalin, ti autism kat kastoy, dahito ti mabalin tayo nga aramiden.
and it's easier to connect with the people. That's why we really need advocates also sa provincial level. Okay? Sa level na kung saan kaya nating makicommunicate in a way na mas maintindihan nila. Yung hindi sila maaaloof, yung they will join the organization, they will participate in the organization dahil naiintindihan nila yung ginagawa nila at hindi nila kailangan makipag-English. Ganyan. But disclaimer hindi ko sinasabing hindi maganda. Ang sinasabi ko lang, magkaiba lang talaga minsan yung locations. Like for example, sa Baguio City, given yan, English andyan. Okay, pero pagdating dito sa provinces, hindi ganun yung hindi ganun yung tanggap. Okay? Although the younger generations right now, sige, Englishan sila ng Englishan, pero ang kinakausap kasi natin dito yung mga parents, 'di ba? Ayun. All of us, we all know and understand English. However, not everyone can communicate the slang way in doing English. And it really helps pag ang nag-advocate ay using yung local language. So yun, that's why I choose to be in the province, to be in our municipality, rather than in Baguio City. Kasi kung sa city rin lang, totoo napakadaling mag-advocate doon and yung support nandyan niya kasi everybody's modern, everybody's using their phones, everybody's online, everybody's, alam niyo yung ganun yun. Pero paano naman yung sa probinsya? Diba? Paano naman? So let's advocate not only for the city people, but let's advocate for the municipalities, the provinces, the outskirts. Let's advocate for everyone. For everyone. That's our awesome talks for today. Good morning and please follow. Please follow and share naman yung ating Facebook page, Awesome Talks. Meron din sa YouTube. Good morning.